magdudugtong tayo mga kaps ng banso blade. Yan, hinasa na natin yung magkabila. So para yan ay medyo numipis ng konti. Pero bagya lang mga kaps. So isang talim lang yung pagdudugtungin natin, mahigit. Halos isa't kalahati yan mga kaps. Ayan. Ayan natin dito yan sa jig. DIY jig natin. Talim lang magdudugtong para hindi masyadong mga kaps. Kita niyo po ang ginagawa ni Mang Iman. Magbabagahin lang natin yan mga kaps. Pag nagbabaga na, pwede na umuwi. What? Nagbabaga na, pwede na natin siya ipitin. Ipitin nyo lang mga ilang segundo, kahit mga 10 seconds, okay na yan. After that, hinaan natin ng konti. Papainitan natin kasi tumigas yan mga kaps. So para bumalik ulit sa dating ano niya. Tumigas kasi yan. Kaya initan natin ng Sana? ano? Hindi, pinatay ko na. Yan, idugtong na natin mga kaps. Ganun lang ang pagdurugtong ng banso blade. Medyo muusok, nilagyan na kasi natin ng konting langis para medyo hindi siya masuplat na pihitin yung pang-ipit natin. So yan yung ating
Kadugtong mga kaps. All goods. May lalagutin na naman si Kasanggan JR. No, Kasangga? May puputulin ka na naman. So matapos nating idugtong mga kaps, lalagyan natin ng daan tsaka natin hasain. Ang daan na ginagawa natin dito, pwedeng 6 na daan na left and right, tapos 6 na diretso, then 6 ulit. Pwedeng 5, 5-4, ganon. Pwedeng 6-4, basta meron siyang diretso na talim, yung hindi mo siya lalagyan ng daan. So ang ginagawa natin dyan, ayan, halimbawa left and right, 6 na ipin, tapos lalaktaw tayo ng 4 na diretso lang, tapos 6 na ipin ulit, lalagyan ng daan. So ganun yung format natin para hindi umiipit yung talim ng banso natin sa mga projects. Yun. Sa part na ito mga kaps, kung mapapansin nyo ay naglalagay na tayo ng daan gamit ang kapirasong flat bar na 1/4 ang kapal mga kaps. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kaps, meron tayo dyang 4 na guhit kung saan nakatapat yung 4 na talim. Yun yung ginagawa natin ng daan left and right. Tinutupi natin papunta sa kanan, laktaw isa, tapos sa kaliwa naman yung dalawa. So laktaw ulit tayo, may guhit tayo sa bandang gilid na yon. So yung 6 walang daan, tapos yung 4 merong daan mga kaps para hindi maiipit yung blade natin. Tsaka mas madali siyang ibali pag tumatabas tayo ng mga projects natin na naka-curve ang cuts. Dito naman mga kaps ay bago natin siya gamitin dahil sa bago yung talim nato, kadudugtong lang at bagong lagay lang din ng daan. Hahasain natin yan. Ang ginagawa ko dyan mga kaps ay 3 paraan bawat isang talim. Kaya medyo matagal yung paghahasa mga kaps ng talim ng banso. So ganoon talaga, tiyagaan lang para maging maganda yung kain ng talim natin mga kaps. Ito mga kaps ay ikakabit naman natin ito sa ating banso. Ito yung nabili kong torque banso mga kaps sa Dao, Pampanga. Bali pinalitan ko na yan mga kaps ng 2 horsepower na motor. Dahil yung dati niya ay 1 horsepower lang, kaya pinalitan ko dahil sa kadalasan kasi nagpuputol siya. Madalas maputol yung blade natin at saka pag medyo makapal na yung binabanso natin, halos huminto yung makina niya. Kaya pinalitan ko siya ng 2 horsepower na motor. Bali kinonvert ko na lang siya into pulya, tapos meron na lang siyang fan belt na maliit sa loob. Yung pulya niya naka-mount din doon sa dating pinaglagyan, kaya halos wala naman din tayong ganong binago doon. Yan, kailangan lang natin make sure na aligned yung mga bearings o rollers natin dyan. Bali, yung guide na yan mga kaps, nagkaroon na ako ng pagbabago dyan. Nilagyan ko ng bearing dun sa sandalan ng likod ng talim para hindi masyadong pwersado. Kasi dati nakalagay dyan rollers lang eh. Mas maganda, pinalitan ko siya ng ball bearing, pati dun sa pangilalim niya. Kaya naging maganda yung guide niya mga kaps. Yan naman tetestingin natin mga kaps kung maganda ba siyang kumain. Dahil bagong hasa at bagong lagay yung daan niya. Yung binabanso ko na yan mga kaps ay para sa sandalan ng dining chair. 4 and 3/8 yung lapad niya, na 3/4 naman yung kapal.